Praise God po, friend. Yun, praise God po. Salamat po sa napakagandang nangingin. Tunay nga po na walang kabuluhan ng buhay natin kung hindi natin kasama sa Kristo. And salamat din po sa ating music team. Kung makikita niyo po kanina, meron na po tayong youth band. Praise God po. Sana po kayo magsawa sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. At sa pagkakataon po ito mga kapatid, alam niyo po, ito po yung ating 5th Sunday of the month. And every 5th Sunday of the month po, nagkakaroon po tayo ng communion service. Kung saan po ay sabay-sabay po tayong nagtitake po ng saro at tinapay. So mamaya po ganun po yung gagawin po natin. So po kayo mauuna. And just to clarify po mga kapatid, ginagawa po natin to not as a form of ritualism or traditional practice. In fact po mga kapatid, even sa ibang churches, lalo na sa MBS, sa seminary, pag po sila nagtitake ng saro at tinapay, sabay-sabay. Sa atin dito, every Friday, every 5th Sunday of the month lang po natin siya ginagawa. So whether we tinitake natin siya separately or sabay-sabay, what's important po mga kapatid, ginagawa po natin ito para sa kapurihan ng Panginoon. Pakita po natin yung pagkakaisa at pag-ibig po dito sa iglesia po ng Angelos. And bago po natin tanggapin yung saro at tinapay, gusto ko muna sana kayo magbahagi po ng mensahe sa umaga po. Parang wala po yata kung gano'ng screen po natin. Para saan po ito? Okay po. Di na po ba working itong natin dito sa... Ako, nagpapapalit na po yata. Kaya bababa na lang po ako. Wala po kung copy ng ating PowerPoint. Alam niyo po mga kapatid, bago po tayo mag-start, inanyayahan ko po muna yung bawat isa na tayo po ito ngayon. Hindi lang pagkalan po sa salita ng Diyos. Sama-sama po natin yung basahin ang nasusulat po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verses 10 to 11. Ano po ang sinasabi sa wikang Ingles? And Whatever my eyes desire, I will not give from them. I beg my heart from all pleasure, for my heart found pleasure in all my toil, and this was my reward for all my toil. Then I consider all that my hands have done, and the toil I have expended in doing, and behold, all was vanity and striving after wind, and there was nothing to be gained under the sun. pagpapala po sa mga ating sa pagkabasa, tarinig ng kanyang mga salita, tayo po isama-sama manalangin. Pagkakilala ng Diyos, panala, pinakamapangyayang sa lahat, kami po'y muli magbubulay-bulay ng iyong mga salita. Samahan at kubayan mo po kami. Nawa po kami ng Diyos, ay patuloy po namin maging kalakasan yung mga salita mo. Patuloy po kami lumago sa iyong kalooban kami maputawi sa aming puso't isipan ng inyong pamaaral ng Diyos at may apply po namin sa aming buhay. Sa umaga pong ito, kami pinagpapasalamat sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo at sa pagtubay at gabay ng Espiritu Santo. Tayo pinakaupo na mga kapatid. Kung nagpapapalit na po talaga yung monitor po natin, sana ipagkaloob na sa atin ni Lord. And sa umaga po ito mga kapatid, nais ko pong tanongin yung bawat isa po sa atin. Minsan po ba natanong nyo na po yung ganitong tanong po? What if Jesus never came to save us? Minsan po ba natanong nyo na po yun sa sarili po ninyo? Napagbulay-bulay nyo na po na, paano kung si Kristo hindi siya dumating para sa atin? Paano kung hindi tayo iniligtas ni Kristo?
Paano kung hindi tayo tinubos ni Kristo? Ano po kaya yung magiging kalalagayan natin? Ano po kaya yung sitwasyon natin? Ano po kaya yung estado ng buhay natin kung wala si Kristo sa bawat isa po sa atin? And ito po yung nais ko pong ibahagi po sa umaga po ito. Kaya title po ng ating sermon is all about the emptiness of life without Jesus. Yung buhay, walang kabuluhan, walang saysay kung wala yung Panginoong Kristo sa bawat sa atin. Connected dun sa special number po kanina. No? Walang kabuluhan yung ating buhay kung wala yung Panginoong Kristo. Eh, tatlong bagay po yung nais ko pong i-share. No? 3 empty realities of living without Christ. Tatlong bagay po ang nais ko pong ipaheads about. Sa unang-una, if there's no Jesus, kung wala si Kristo sa buhay po natin mga kapatid, there's emptiness in direction. Siguro kung wala si Kristo sa buhay po natin, kanya-kanya tayo ng direksyon sa buhay. Kanya-kanya tayo ng patutunguhan sa buhay. Siguro yung iba sa atin, ang focus nila, yung goal nila sa buhay nila, magpayaman. Yun yung goal nila. Kung wala si Kristo, di ba, tama po mga kapatid. Siguro yung goal ng iba sa atin dito, ang goal nila, maging tanyag, maging sikat, maging kilala, magparami ng followers. Yan, ganun yung goal nila. O kaya yung iba sa atin dito, ang goal nila sa buhay po nila ay karangyaan sa buhay. Bumili ng maraming bahay, maraming alas, maraming sasakyan, ano pang marami? Maraming relo. Diba? Ganyan yung magiging goal natin. No? Kanya-kanya tayo ng direksyon sa buhay. Pero alam niyo po mga kapatid, kahit ano man yung hangarin natin sa buhay, ano man yung lakarin po natin, without Jesus Christ, tayo ay nananatili sa kadiliman. Tayo ay nananatili sa kapahamakan. Tayo ay nananatili sa kasalanan. Kung wala si Kristo sa buhay po natin. Kaya nga sabi sa atin, if there's no light, there's darkness in life. Kung wala si Kristo na siyang nagsisilbing liwanag sa buhay po natin, ang mundo po natin ay nananatili sa kadiliman. Kahit anong gawin natin, nananatili pa rin tayo sa kadiliman. Na-experience nyo na po mga kapatid na lumakad na, di ba pag tayo lumalakad, pagka malinaw yung nakikita po natin, maliwanag yung nakikita po natin, kampante po tayo, komportable po tayo, panatag po tayo lumalakad. Pero, the moment na wala ka nang makita, nakapikit ka na, madilim na yung paningin mo, alanganin na po yung bawat hakbang po natin. Takot na tayo lumakad. May pangamba na. Diba? Na-experience nyo na po? Diba sa mga kapatid po natin Grab driver dyan? Try nyo po mag-drive ng nakapikit. Panigurado po yung pasahero po ninyo, mapapanalangin sa Diyos. Sa sobrang takot. Why? No? Kasi pag madilim yung paligid po natin, we are prone to accident. No? Meron kapamakan. No? Pwede tayong mapahamak kung madilim yung ating nakikita. And without Jesus Christ, ganyan po yung buhay natin bilang mga tao. Tayo ay nananatili sa kadiliman. Kaya nga sabi sa atin, darkness is the absence of light. Kung walang liwanag sa buhay, ang buhay po natin ay nasa kadiliman. Sino po sa inyong meron pa mga kandila sa bahay? Yung iba po. Eh yung iba, dito no, hanggat hindi na uubos yung kandila. Diba? Yun, yung iba din sa atin, baka yung iba po sa atin dito, no, tatabi ng iba't ibang disenyo ng kandila. Pero may purpose yung candle, no? May purpose po yung kandila. Bakit po meron tayo yan? Para saan po? Pagka po may power outage, no? Blackout, brownout, o ano pa man, yung ginagamit natin, yung kandila. Pero, mga kapatid, kung yung kandila po, hindi natin sisindihan, hindi natin paiilawin, hindi natin aapoyan, nasa-serve niya po ba yung purpose niya? Hindi, no? Wala po siyang pakinabang. Display lang siya. Ganyan po. Without light, it cannot serve its purpose. Kung wala po si Kristo sa buhay po natin, kung walang liwanag sa buhay po natin, walang purpose yung buhay po natin. Walang direksyon yung buhay po natin kung wala si Jesus Christ sa bawat sa atin. Kaya ang sabi doon sa John chapter 8, verse 12, napaganda po ng sinabi doon sa wikang Tagalog. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay
Sabi po doon, at hindi na lalakad sa kadiliman. Kung meron pong Kristo na nagsisilbing liwanag sa ating buhay, Jesus as the source of light, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, we walk in His light. Tayo'y lumalakad sa liwanag ni Kristo. We have Jesus in our life. We live in His light. Tayo'y namumuhay sa liwanag ni Kristo. And with Jesus in our life, mga kapatid, we shine in His light. Tayo po ay nagliliwanag. Tingnan niyo po yung mga katabi po ninyo. Yan, nagliliwanag ba? No, mukhang nandidilim po yung pahinga ng iba. Di ba? Kung si Kristo yung nananahan sa buhay po natin, may liwanag. May liwanag sa buhay po natin. Mas maliwanag pa sa bumbilya, sa Christmas light po ninyo sa bahay. Nagliliwanag po ang ating buhay because of Jesus Christ. Without Jesus, tandaan po natin, a life without Christ is a life without light. Kung wala si Kristo, wala pong liwanag sa ating buhay. Secondly, mga kapatid, yan, kanina there's an emptiness in direction. Pangalawa po, if there's no Jesus in our life, definitely there's emptiness in the soul. Abi, merong kulang. Experience na po yun. Minsan nga, pagka hindi ka nakapagsimba, pakiramdam mo, may kulang sa'yo. Meron kang hinahanap-hanap. Di ba? And kung si Jesus Christ, wala po sa bawat isa sa atin, there's emptiness in the soul, mga kapatid. Alam niyo po yung salitang hedonic adaptation. Napakinggan niyo na po itong salitang hedonic adaptation. It's actually a psychological process in which people quickly return to a stable level of happiness after experiencing positive or negative events. Ano po yung sabihin? Minsan daw po sa buhay natin, experience na pong regaluhan po kayo. Pag po kayo yung niragaluhan, diba, niragaluhan kayo ng cellphone, ano na iPhone ngayon? 17? Magkano ba ang 2 terabyte ng 17 ngayon? iPhone 17. Hindi ko po alam eh. My phone lang po kasi yung sa akin eh. Di ba yung iPhone ngayon, nasa 100,000 plus, yung 2 terabyte po ng iPhone 17. No, fully paid, niragaluhan ka. Ayan. Ano ang mararamdaman mo? Iba yung excite, iba yung kasiyahan, iba yung kaligayahan. Baka ngayon iba sa atin, nagtatatuloy pa, nagtatumbling pa sa sobrang saya. Di ba, ganun yung level ng happiness po natin, nung enjoyment natin, pagka tayo ay tumatanggap ng regalo, lalo ngayon magpapasko. Pero pansinin niyo mga kapatid, pag tayo nakatanggap, masaya tayo. Pero pansinin po ninyo, paglipas ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, yung happiness natin, hindi siya nag-stay. Kung mabalik lang tayo doon sa normal, wala naramdaman ko. Hindi consistent yung joy po natin. No? Kumarating tayo doon sa time na wala na. Parang lumipas na yung kasiyahan sa buhay po natin. No? Hindi po siya consistent, hindi siya nag-stay doon sa level of happiness natin. Kaya maraming tao, pilit na hinahabol kung ano yung latest, no? Kung ano yung trending, kung ano yung bagong teknolohiya, pilit na hinahabol ng iba. Gusto nila, meron ganito, meron ganyan, meron ako nito. Bakit? Kasi gusto natin lagi tayong masaya. Nandun tayo sa peak ng ating enjoyment, ng kasiyahan po natin. No? To the point na minsan nahihirapan na tayo, di ba? Yung nakakalungkot, yung iba nagagawa magnakaw, gumawa na masama, para lang makuha yung gusto po nila. Ganun yung ano. Pero tandaan po natin, yung nararamdaman po natin, hindi po permanente yan. Maaaring masaya ka ngayon, dating yung time, malungkot ka. Maaaring masaya ka ngayon, dating yung time, no, magsasawa ka na. Why? Kasi ang katotohanan, mga kapatid, ang buhay dito sa mundo, temporary lang. Lahat ng material na bagay dito sa mundo, merong hangganan, merong katapusan. Kaya yung buhay natin, kung nakatuon lang sa mga material na bagay, walang satisfaction sa buhay po natin, mga kapatid.
Kaya sabi po ni Haring Solomon, nanggaling kay Haring Solomon sa aklat po ng mga ngaral, chapter 2, verses 10 to 11. Napakaganda po ng sinabi po niya. Sabi doon, wala akong ginusto, hindi ko nakuha. Ayun, nasa kanya na po lahat, no? Karangyaan, kayamanan, kapangyarihan, na kay Haring Solomon na. Pero tingnan niyo po yung na-experience po niya. Sabi niya, ginawa ko ang lahat ng aking magustuhan, nalulugod ako sa aking mga ginawa, at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Yun daw po yung fruit of labor niya. No, yung kanya po pinagpagalan, nakuha niya lahat yung mga bagay na gusto po niya. Pero, there's something na na-realize po. Ito si Haring Solomon, kanya pong sinabi, pagkatapos inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Sabi niya, nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng pagkapol sa hangin. No? Pagpantay na lahat dito sa lupa. Lahat ng gusto niya, nagagawa po niya. Pero one thing na nagpa-realize po sa kanya, wala palang kabuluhan yung lahat ng bagay dito sa mundo. Experience na po na maghabol sa hangin. Experience na po huluyin yung hangin. Hindi po natin mahuli-huli. Kahit anong gusto natin dito sa mundo, walang bagay na makakapag-satisfy sa atin dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ito yung magandang part ko, mga kapatid. Sa John chapter 10, verse 10. Pwede po natin sabay-sabay basahin po yung John chapter 10, verse 10. Ano sinabi po dyan? His purpose is to seal and kill and destroy. My purpose is to give you a rich and satisfying life. Ano daw po yung purpose ng pagdating ni Jesus Christ? To give us rich and satisfying. Walang satisfaction sa mundo but through Jesus Christ. Only Jesus can satisfy. Only Jesus can satisfy us. Kaya kung ano yung kalalagayan mo sa buhay, minsan tayo sinusubok, mabigat yung ating pinagdadaanan, kagagawa natin maging masaya dahil may Kristo. Minsan, nakakapagod, no? Minsan, bigat-bigat ng ating pinapasan, pero kaya natin maging makontento sa buhay natin because of Jesus. Yung buhay na meron tayo, yung satisfaction, wala dito sa mundo. Only through Jesus. Yun yung reason kaya siya nagpunta para sa atin. To give us a satisfaction. Yun yung buhay natin. Wala si Kristo sa buhay natin, wala pong satisfaction sa buhay po natin. A life, tandaan po natin, a life without Jesus is a lifeless existence. Kung meron totoong zombie tayo, bakit? Kung wala si Kristo sa buhay po natin, bagamat tayo buhay, tayo ay nananatiling patay sa paningin ng Diyos. Kung wala po si Kristo sa buhay natin. Walang kabuluhan, walang saysayang buhay natin without Jesus Christ, mga kapatid. And lastly po, mga kapatid, without Jesus, there's an emptiness in the heart. Sa na-experience na po yun. Kung wala si Kristo sa buhay po natin, wala pong tunay na pag-ibig. Alam niyo po kung ano yung pag-ibig na nananahan sa atin kung wala si Jesus Christ? Ito po yung pag-ibig na turo sa atin ng mundo. The world shows us that love is about what we do. Ito po yung turo ng mundo. Kung ang pag-ibig po natin, nakadepende yan sa kung ano yung natatanggap po natin. Kung yung tao, mahal tayo, yun yung mahal natin. Kung yung tao mabuti sa atin, yun yung mahal natin. Kung yung tao maganda yung ginagawa sa atin, yun yung mahal natin. Pero yung mga tao na ayaw sa atin, ayaw din natin. Ito po, no, yung mga tao na nakaaway yung tingin sa atin, kaaway din natin. Bakit? Kasi yun yung turo sa atin ng mundo, yung pag-ibig natin, conditional. Conditional yung love po natin. Kung iniibig tayo, ganun din yung pag-ibig natin. But, Jesus shows us that love is about what we do. Bakit? Kasi sabi sa atin, Romans chapter 5, verse 8,
Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Medyo imagine mga kapatid, makasalanan ka, madumi ka sa paningin ng Diyos, masama ka sa paningin ng Diyos, pero bago ka pa tumalikod sa iyong kasalanan, bago ka pa magbago, minahal ka niya ng Diyos. Yung tunay na pag-ibig, ipinakita niya sa bawat sa atin through Jesus Christ. No? Kaya kung tayo bilang mga anak ng Diyos, bakit meron sa atin nagagawa umibig dun sa mga taong ayaw nila? Dahil sa nakitang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. Bakit nagagawa natin magpatawad sa mga tao na nakagawa ng pagkakamali sa atin? Dahil sa pag-ibig na ipinakita ng Panginoon sa Kristo. Bakit kaya natin umibig doon sa mga taong hindi kaibig-ibig? It is because pinakita sa atin ng Diyos ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Yun yung pag-ibig na sinasabi sa atin ito. We give as an unconditional love. It is a selfless love. Hindi nyo tayo dapat lumakad bilang mga anak ng Diyos, kapatid. Tandaan po natin, nothing is greater than the love of God. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, pag hirap kayong umibig, lalo na doon sa mga kaaway po ninyo, sa mga ayaw sa inyo, lagi niyo pong iisipin, kung yung Diyos nga, makasalanan ka, minahal ka, ikaw pa kaya na tao lang. Diba? Yun yung reflection sa buhay po natin. Na yung Diyos, ipinakita niya sa atin yung love niya. Sabi nila, madali magpakita ng pagmamahal sa kapwa. Kung alam mong marami ka, kung meron ka. No, madaling tumulong sa kapwa, padamay ang pagmamahal. Paano kung nag-iisa lang? Paano mo papadamay yung pag-ibig mo kung sapat lang kung meron ka? Paano ipadadamay yung pag-ibig mo kung nag-iisa lang yung anak mo? Nag-iisa lang yung pwedeng tumubos ng kasalanan. Ganun yung pag-ibig sa atin ng Diyos. It is unconditional. Wala siyang hiningi sa bawat sa atin. Tayo buong puso niyang tinanggap, pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya kung walang Kristo sa buhay po natin, wala yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Meron po isang kwento mga kapatid. Kwento na, alam na. Kapalapit na. Yan, meron po isang kwento mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, meron po isang righteous and loving king. Pakinggan niyo naman, hindi ko alam kung na-share na ito nila Pastor Iner before. Alam niyo po, merong isang hari na matuwid at mapagmahal na hari. One time po, no, sa kanyang kaharian, nakatanggap po siya ng isang balita. Ayon po sa ulan, meron pong nagnanakaw sa kanilang palasyo. Kaya, iniutos po ng hari, ito po ang utos ng hari, kung sino man yung makahuli sa magnanakaw, ay gagantimpalaan, at yung mahuling magnanakaw ay parurusahan at hahatulan ng kamatayan. Dumating po yung araw na kung saan nahuli po yung magnanakaw. Iniharap po sa hari, kasama yung mga libo-libong mga saksi na naroon. Alam niyo po, laking gulat po nila nung nakita po nila kung sino yung magnanakaw. Ito po yung kaisa-isang anak na lalaki ng anak. Sabi ng mga naroon, bulong-bulungan po ng mga naroon. Maraming marites po dun eh. Sabi po nung isa, papaano parurusahan ng hari ang kanyang anak kung siya ay isang mapagmahal na hari? Sabi naman ng isa, kung hindi niya parurusahan yung kanyang anak, paano siyang matatawag ng matuwid na hari? Kung kayo po ay nasa posisyon ng hari, ano po kaya yung magiging desisyon po niyo? Parang napakahirap, no? Ang hirap ng kalalagayan ng hari. Kasi kahit sa isang anak na yun. Alam niyo po, ganito po yung kanyang ginawa. Tumayo po yung hari, tinuro niya po yung kanyang anak, at kanya pong sinabi,
Dahil sa nagawa mong kasalanan, ikaw ay paparusahan at hahatulan ng kamatayan. Yun po yung sinabi ng Herod. Pagkatapos niya pong sabihin yun, mga kapatid, inalis niya po yung corona niya, pinunit yung kanyang kasuotan, niyakap niya yung kanyang anak na umiiyak, at kanyang sinabi sa kanyang anak, "Anak, pinapatawad na kita sa iyong nagawa mo." Pagkatapos po sabihin niyo ng hari, itinayo niya po yung kanyang anak. At sa harap ng maraming saksi, kanya pong sinabi, "Ako ang inyong parusahan, ako ang inyong hatulan ng kamatayan." Dami po, napakaganda po ng storya kung saan ipinakita ng hari ang pagiging matuwid niya. At the same time, ipinakita niya kung paano siya naging isang mapagmahal na ama na sa kabila ng kasalanan ng kanyang anak, inako niya po para sa kaligtasan ng kanyang anak. And yung story po na yun, it is related sa bawat sa po sa atin. Na kagaya ng lalaki, tayo din yun. Yung makasalanan. Tayo dapat parusahan, hatulan ng kamatayan. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay naligtas, nakasumpong ng kaligtasan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, a life without Jesus is a life without true life. Pinakita sa atin ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Kung paano si Kristo ay namatay para tayo matubos sa ating mga kasalanan. And as a conclusion, mga kapatid, tandaan po natin, life without Jesus is a life that there's darkness inside our life. Kung meron pong kadiliman sa buhay natin kung wala si Kristo sa bawat sa atin. And if there's no Jesus in our life, mga kapatid, we live in a loveless life, mga kapatid. May kulang sa pag-ibig natin kung wala si Kristo sa buhay po natin. Without Jesus, there's emptiness. May kulang sa buhay po natin kung wala si Kristo. But because si Kristo ay nananahan sa bawat sa po sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga minahal ng Diyos, with Jesus, we are guided by His light. With Jesus, we are transformed by His love. And with Jesus, we are filled with His abundant life. Only Jesus can satisfy us, mga kapatid. Tandaan po natin, with Jesus, we have everything. But without Jesus, we have nothing. Walang saysay, walang kabuluhan yung ating buhay kung wala si Kristo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pagpalain po ang bawat sa atin sa pagkarinig ng salita ng Diyos. Tayo po muna isama-samang manalangin at tumulog sa kanyang dakilang pangalan. O dakila namin Diyos, panahal na pinakamakapangyarihan sa atin. We thank you, Lord God, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. We thank you, Lord God, sa kaligtasan. We thank you, Lord God, sa pag-ibig mo, Panginoon. We thank you, Lord God, dahil ikaw ay nagsilbing liwanag sa aming buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, ang mga kasalanan. Sa pagkakataon po ito, Panginoon, hinihiling po namin na ikaw po ay patuloy na manahan sa aming buhay. Ikaw po yung patuloy na pumatnubay sa amin. Makita po sa bawat sa amin na kami nagliliwanag bilang inyong mga anak, Panginoong Diyos. Makita sa bawat sa amin yung pag-ibig. Makita sa bawat sa amin, Panginoong Diyos, na ikaw lamang yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na aming sinasamba, na aming dinadakilan sa aming buhay. Alam po namin, lahat ng bagay dito sa mundong ito may hangganan, may katapusan. At ang buhay po namin ay walang saysay kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Samahan, pagpalain mo po kami hanggang po sa aming pagtanggap po ng saraw at tinapay
na siyang sumisimbolo po ng katawan mo at tubo. We thank you, Lord God, patuloy po namin alalahanin ang kaputihan mo sa bawat sa amin hanggang po sa muli mong pagparito. Ito mo aming magaling na dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo sa pagpapayin kabahay ng Espiritu Santo. Amen. Ay, bima ako po. Bye guys, and na kami.